Counsel for Respondent. Then, considering, Your Honor, the reading of this portion of this piece of paper, Your Honor, we ask for a fourth clarification on the part of the chair that the reading of this document, Your Honor, already creates an impression, not just to the minds of the senator judges, but also the public. They may be misled, Your Honor, to believing the truth or falsity of these statements. So in other words, Your Honor, this is highly improper with all due respect, Your Honor, for this honorable court to allow the reading of a portion of an affidavit that was not authored by this witness. He doesn't know, he doesn't have personal knowledge, again, and he's not competent to testify as to the truth or falsity of these statements. It is purely hearsay and excluded by the evidence and the rules of court, Your Honor. The chair is inclined at this point to already agree with counsel for respondent. Chair will cut short any further identifications of the witness in regard to this affidavit. I think you have sufficiently established, counsel, May I the comment, Your so-called Honor? pattern of violence that you sought to establish in the investigation of the NBI regarding the so-called grave threats that they are investigating. But the chair will nevertheless remind again the senator judges, as requested by counsel for the respondents, that this is only as to the fact that Las Cañas executed a document that they used in their open source investigation, not as to the truth of what was read. It was only identified for easy identification by the senator judges, subject to that limited understanding. And I think, counsel, that should be enough for now insofar as establishing your desire, rather, to establish so-called pattern of violence. Kindly move on already to the other grounds for investigation. Just one last manifestation. Counsel for Your Honor. respondent is recognized. Well, in that case, Your Honor, with all due respect again, then it is like we believe certain portions of the statements as read by this witness because we are already mentioning about a pattern. So in other words, Your Honor, we give credence, Your Honor, or value to the statements that were read, which is highly improper, and we would like to object to that, Your Honor. We May I did not respond, give Your credence to it, counsel. We merely allowed the witness to testify as to the evidence he used and or considered in his investigation, which actually has not yet borne fruit unless he will testify to the contrary later on. As I believe the investigation as of this moment is still ongoing. But let it end at that. Counsel, please move on to We will another submit, point. Your Honor, but register or continue. The continuing objection of counsel for respondent is duly noted and entered into the records. Counsel, lead counsel for the prosecutors, kindly move on to Yes, Your Honor. I presume you will go through the 5 Yes, Your pillars Honor. of investigation of the NBI. Yes, Your Honor. Kindly proceed to the next point, the gravity or seriousness aspect. May I just request, Your Honor, that the last portion read by the witness be submarked as P435B. Thank So you, Your ordered. Honor. So Continuing ordered. objection, Your Honor. Continuing Maraming objection of salamat the sa iyong counsel is noted. paglilinaw kaugnay ng pattern of violence. Ngayon, puntahan natin ang gravity at seriousness ng banta. Mr. Witness, ano ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay ng gravity at seriousness ng banta? Unang-una na po rito kung sino yung pinagbantaan, sino yung sinabing papatayin. At dito po natin makikita na dalawang pinuno ng dalawang sangay ng ating gobyerno, ang dating speaker at ang Pangulo ng Pilipinas ang pinagbantaan, kasama na rin po ang unang ginan. Kaya para sa amin po ay mabigat at seryoso po ang pagbabantang ito. Bukod sa nabanggit mo na pinuno ng dalawang malalaking sangay ng gobyerno ang pinagbantaan, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man? Mismong ang Vice Presidente na po ang nagsabi na paulit-ulit na no joke, no joke. At pati pag tiningnan po natin yung kanya pong press conference noong November 23, 2024, makikita natin sa kanya na seryoso ang kanyang pagsasabi nito. Bukod dito sa binanggit mo na sinabi ng Vice Presidente, no joke, no joke. Ano pa kung mayroon man ang sinuri mo kaugnay ng gravity at seriousness ng banta? Tiningnan po natin yung mga kanina katulad ng video ng October 18 at yung pong kanyang video ng November 23
At nasundan pa po ito noong November 26 na sinasabi niya at kinukumpirma na seryoso ang kanyang pagbabanta at siya ay meron ng kinausap at pumayag para patayin ang Pangulo ng Pilipinas. Bukod sa nabanggit mong 3 video, ano pa kung mayroon man ang iyong sinuri kaugnay pa rin ng gravity at seriousness ng banta? Para sa akin po, hindi na ito talaga banta, kundi isa na pong confession ng kanyang plano na pagpatay po sa ating Pangulo. Sapagkat makikita naman natin na sinabi niya na meron akong kinausap at pumayag ang kumausap para patayin ang Presidente. Objection, Your Honor. The witness already is providing conclusions of law, Your Honor. May we ask that it be stricken off the record? Your Honor, may I respond to that? Counsel for the prosecutor may respond. Rather, the lead prosecutor may respond. Your Honor, the witness is testifying as to what transpired during the investigation of Special Task Force. He is testifying on the observation, appreciation, and findings of the Special Task Force. And this is the very purpose of presenting the testimony of NBI Director Melvin Matibag. Short rejoinder, Your Honor. Counsel may give a rejoinder. Part of the witness's response is the use of the term confession, which is a legal term. The witness is a lawyer. He knows exactly what he's doing, Your Honor. Nevertheless, Your Honor, that is the testimony of the witness, and that should be considered by the impeachment court. The presiding officer shall rule, let it stay in the record as part of the narration of the witness, but not as to for the senator judges not to consider it as a conclusion of law, notwithstanding that the witness is the director of the NBI and there is a lawyer and a former dean. That is still not to be used by any of the senator judges as a conclusion of law as to the fact in issue in this impeachment court. Witness may answer. Bukod Rather, sa counsel may binanggit proceed. mong confession, ano pa kung mayroon man ang iyong sinuri, kaugnay pa rin ng gravity at seriousness ng banta? May tuturing po natin ito na mabigat at seryoso sapagkat alam niyo po ang NBI, meron po kaming mga foreign counterparts na sa investigation din na patuloy namin pong nakakausap at nakakaugnayan. At kasama po ron aming pinag-uusapan ng mga pangyayari sa kanilang lugar, sa ating lugar. At napapag-aralan po kung paano kami magkakaroon po ng collaboration at pagtutulungan. At kung saan po sa amin pong pakikipag-usap rito ay ating pong namin napag-usapan ang tungkol po sa ginawang pagbabanta ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo sa ating Pangulo. At lumalabas po sa aming mga usapan na sinasabi na ito ay seryoso na pagbabanta at sinabi pa nga na kung sa kanilang jurisdiction ito nangyari, maaaring hanggang ngayon ay nakakulong ang nagbanta na Vice Presidente o maaaring natanggal na sa pwesto ang Vice Presidente na nagbanta sa Pangulo. Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng gravity at seriousness. Puntahan natin yung pangatlong batayan, identity. Mr. Witness, ano ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay ng identity ng pinagmumula ng banta? Ito naman po ay malinaw na na-establish na ng identity at hindi naman po ito itinanggi. Paulit-ulit naman na inamin na ang nagbanta, ang napausap ng papatay ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Bukod sa Vice Presidente Sara Duterte, na tinukoy mong pagkakakilanlan ng nagbanta, ano pa o sino pa kung mayroon man, Mr. Witness, ang inyong sinuri dito sa pag-aaral ng identity o pagkakakilanlan? Sinama na rin po namin dito ang tuloy-tuloy na mga banta, kahit na po ng mga ordinaryong individual, at kasama na rin po rito ang patuloy na banta po na nabanggit po ng ating pong Mayor Baste Duterte po. Puntahan naman natin ang pang-apat ninyong batayan, capacity. Ano ang inyong mga sinuri kaugnay ng capacity to execute threat? Unang-una po namin tiningnan sa capacity o kapasidad ng nagturan ng pagbabanta o pakikipag-usap nga sa pagpatay. Alam naman po natin ang Vice Presidente ay may malawak na network. Alam po natin na matagal ding nangungulang Pangulo ang kanyang ama po. At sila po, regionally, ay sila rin kinikilala dyan po sa Davao. Ibig sabihin po, marami po silang network na maaari ding ibilang natin dito yung mga men in uniforms sa Philippine military po natin, sa kapulisan. Ito po ay ating ipinactor in na kasama po
doon sa kapasidad na kayang gawin po ang kanyang sinabing pagpapapatay.